Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at eto, pag-usapan natin, no? Kung paano pong dinurog ni Yussi Claire, eto pong si Pulong Duterte, mga kababayan. No, kasi eto nga pong si Pulong Duterte, mga kababayan, no, meron pong matinding banta, no? May matinding banta po siya, mga kababayan. No? Ano po ba yung banta niya na yan, mga kababayan? No? Ito po ang sabi ni Pulong Duterte. No? Sabi po niya, Pulong Duterte, nagbabala. Pagbabayarin ko ang mga kumidnap sa aking ama. Kumidnap daw sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Parang di ko nabalita ang kinidnap si dating Pangulong Duterte. Sabi niya dito, will appeal, will fight this by the book and by the grace of the Almighty. My father will go home to his beloved Philippines. Duterte said, mga babae. Ano po yung sabi ni Pulong Duterte? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, aking hinihiling bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts po sa mga followers at subscribers natin dyan. At tayo'y nagbabalik na naman, mga kababayan. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng maayos-ayos at medyo nawawala po tayo sa ating mga uploads. At tayo nagbabalik ngayon, mga babae. Okay. So ito, no? Yan po yung matinding babala, no? Neto nga si Pulong Duterte, mga babayan. Dahil ini-insist nga po nila no? Na kinidnap daw po ang dating Pangulong Duterte. Alam nyo, no? Paulit-ulit na lang, no? Yung kanilang statement. Kaya ito nga ICC, hindi nyo masisisi kung bakit ayaw bigyan ng interim release itong dating Pangulong Duterte. Diba? Hindi nyo masisisi na ganun ang kanilang ginawa Kasi nga, no, yung kanilang mga statement, mga kababayan, no, natatakot din mismo yung ICC. No? Una, sabi nila, sa host country, no, papupuntahin ang dating Pangulong Duterte, no, pagka nagkaroon ng interim release. Kaya lang, merong statement, no, ng Vice President na kung saan sinasabi niya, no, na iuuwi niya ng Davao, mga kababayan. At ito, lagi nilang ini-insist, no, na kinidnap daw yung kanilang ama. No? Meron bang kinidnap na nasa paligid yung pamilya, mga kababayan? Ang alam ko kasi, no, pagka kinidnap, no, walang kasamang pamilya, walang kasamang abogado, 'di ba? No, hahanapin niyo nasa yung ama niyo, 'di ba? Parang ganoon yung pagkakaalam ko pagka kinidnap Ito may kasamang abogado hanggang sa dahig Diba? At alam nila kung saan nila pupuntahan. At the same time, mga babayan, napapasyalan, nakakausap nila. Diba? Napapasyalan at nakakausap nila. So, paano kinidnap yun? Well, ako naguguluhan ako Kasi sabi, kinidnap Ganun kasi yung pagkakaintindi ko sa pagkakinidnap. No, ito, nakakausap, napupuntahan nila, alam nila kung nasaan, 'di ba? Paano kinidnap? Asan yung kinidnap doon? No, sabi dito ni Pulong Duterte, nagbanta na pagbabayarin ng mga kumidnap sa kanyang ama. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. No? Pagbabayarin daw niya, mga kababayan, yung mga kidnapper daw ng kanyang ama. So, sino yung pagbabayarin niya? Sino ba yung sinasabi nilang kumidnap? No?
ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos ba yung kumidnap? Sino yung kumidnap? 'Di ba? Bakit patatagalin pa? Bakit hindi pa ngayon? No, kasuhan na nila ngayon. Baka ang iniisip kasi nila ay pagka nakabalik sila sa pwesto, mga kababayan, no? Doon sila kikilos. No, pagbabayarin nila lahat, no? Ng mga sinasabi nilang involved dito sa pagkidnap di umano sa kanilang ama, sa dating Pangulong Duterte. No? Yun kung papayagan ng taong bayan, ng sambayan ng Pilipino na makabalik sila sa pwesto. Kung maging Pangulo ang Vice President Sara Duterte. Alam niyo, ganito ang posibleng mangyari dyan. Sasabihin ko na sa inyo ngayon pa lang. No? Ngayon ay 2025. Kung hindi man tumakbo, ito nga si Vice President Sara Duterte. Maglalagay sila ng tao na patatakbuhin nila na kung saan yun yung magiging puppet nila. No? Sana naman, wag magkaganon. No? Sana sa susunod na halalan, mga kababayan, piliin natin maigi. No? Kasi walang katapusang politika ang mangyayari. Walang katapusang gantihan ang mangyayari dyan, mga babayan. Kasi doon sila sanay no? Itong mga Duterte, kung makikita natin, di ba? Sanay sila lagi sa ganyan sa pagbabanta, no? Lagi nilang inuuna ang pananakot. Yun yung nakikita natin, mga babayan. No, nag-inflict sila lagi ng pananakot. Di ba? So ito, ano sabi ni Jose Claire Castro ng Malacanang? No, panoorin natin to, mga babayan, kung paano dinurog, no, ni Jose Claire ito pong si Pulong Duterte. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang's statement about the decision of the International Criminal Court to reject the appeal of former President Rodrigo Duterte for an interim release. ICC has cited the statement of Vice President Sara Duterte. I think it was about the plan to break FPRRD from the detention cell. Your thoughts on that, ma'am? Unang-una po. Isa pa yun, no? Yun yung sinasabi ko sa inyo Yung sinasabi ni VP Sara Duterte na ang plano nila itakas, no? Itakas ang dating Pangulong Duterte sa ICC. 'Di ba? Kaya nabwisit siguro tong ICC, mga kababayan. Kasi may mga ganun silang statement. 'Di ba? Kaya nabwisit yung ICC. So paano magtitiwala sa kanila yung ICC pagka ganun yung mga statement nila? 'Di ba? Paano kayo i-issue ng interim release kung ganyan yung mga statement ninyo? Pag binigyan kayo ng interim release, hindi na bumalik yan, magtago na yan. 'Di ba? Hindi na nila ilabas yan. 'Di ba, mga kababayan? Posibleng ganun Kaya hindi na sila pinagbigyan ng ICC. 'Di ba? Tuloy natin. Uulitin po natin na ang pamahalaang Marcos Jr. ay hindi po kasama sa kasong kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Duterte. So kung ano po ang naging desisyon ng ICC, hayaan na lang po natin ang mga abogado nila at ang mga parties dyan na sila pong gumawa ng aksyon. Pero despite po the considerations cited by the ICC, may mga inilabas pa rin po na statement. For example, si Congressman Pulong saying na it is a political theater to all kidnappers of my father. I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Talagang ini-insist nila yung kidnapping. No? Yun yung statement nila palagi. Doon sila nakatutok. Yun lagi yung kanilang sinasabi. Kidnapping. Kasi nga, ini-insist nila, no? Yun yung tinatanim nila sa isipan ng mga tao. No? Yun yung gusto nilang ilagay sa isip ng mga tao. Sa psychology, ganyan yan No? Diba? May mga sinasabi tayo minsan ng mga bagay sa isang tao, no? Na pag pinaulit-ulit mo, tumatanim sa isip niya yan.
Ganon din yung kanilang ginagawa, mga babayan. No, kung paulit-ulit nilang sasabihin, no, ang isang bagay, tatanim at tatanim yan sa isip ng mga tao. Ito namang mga DDS na naniniwala, no, sa ganong kwento, no? Hindi ko nilalahat. Maraming mga DDS diyan, alam natin, no, na matatalino, na marunong mag-analisa. 'Di ba? Alam nila kung ano yung totoo, alam nila kung ano yung pangit sa mali, no, sa tama. 'Di ba? Pero marami diyan mga DDS, mga babayan, no, na nadadala sa ganong kwento. No, naniniwala sila sa ganong kwento. Kaya pinapaulit-ulit nila 'yon. 'Di ba? Pinapaulit-ulit nila yung ganong senaryo, yung ganong kwento, 'di ba? Para tumanim sa isipan ng mga DDS na naniniwala pa sa kanila. Eh, ang tanong, gaano nakarami na lang yung mga naniniwala sa kanila? 'Di ba? O, tuloy natin. Unang-una po, hindi po dapat tayo mabuhay sa mga pagbabanta. Tayo po ay nasa sinasabing civilized society at wala po tayo sa isang barbaric world. So dapat po tayong tumugon kung ano po ang rule of law at hindi po tayo dapat natatakot o lagi na lamang nabubuhay sa pananakot. Kasi yun nga yun, kagaya na sabi niya, di ba, ni Yossi Claire, hindi tayo dapat nabubuhay sa pananakot. Kasi ganun yung ginagawa ng mga Duterte na nakikita natin. No, lagi silang may pagbabanta sa kanilang mga statement, lagi silang may babala, no, do sa mga sinasabi nila, 'di ba? Laging may pananakot, 'di ba? Yung kasi yung ano nila yung baga, yan na yung nakalakihan nila. No, yan na yung naging ano tawag natin dito? Ganyan na sila pinalaki. No, na laging dadaanin mo sa paninindak, sa pananakot. Yeah, parang ganun. Wala na tayo sa barbaric world. Kasi pag sinabi nating barbaric world, ganyan eh. 'Di ba? Yung mga panahon dati, no, ng mga barbaric mga tao, puro paninindak, puro pananakot. 'Di ba? Civilized world na tayo, sabi nga dito ni Yossi Claire. Sibilisado na tayo. Hindi na pwede yung ganyan. No, may batas na tayo na dapat sundin. Ngayon, kung gusto nila na mapanagot yung mga sinasabi nila mga tao na yun, ba't di nila sampahan ng kaso ngayon? Di ba? Bakit hindi nila sampahan ng kaso yung mga tao na yun para malaman? Di ba? Yun yung problema dyan. No? Na sinasabi nga ni Yossi Claire, puro pananakot ang ginagawa nila. Ma'am, sorry, pahabol na lang po. Do you see this na parang nag-backfire yung mga statement? Hindi po natin masasabi on our part dahil nasa pag-assess po yan at pag-evaluate po ng mga judges sa ICC. Salamat po, Yusek. Okay, so yung sinasabi siguro dito ni reporter is yung mga naging statement ni BP Sara na kung saan sinasabi nga ng mga tao, no, na doon din nagbase yung ICC. Dahil nga ang dami sinasabi ni BP Sara di ba? Parang nag-backfire na sa kanila yung kanilang mga sinasabi. Yung mga naging statement nila. Diba? So yan, anong masasabi po ninyo dyan mga kababayan? No? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-its po tayo sa ating next video upload. Abangan nyo po palagi, no? Marami tayong video upload ngayon. Hahabol tayo mga kababayan. Okay? Supportahan nyo po palagi sana ang ating mga video. Okay? So, kita-its tayo sa ating next video. Ito muli ang yung Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.